Hinding-hindi niya malilimutan ang magakamay nitong magaspang at kalyo. Sa tuwing tatawag siya, laging sinasabi niyang ina, mag-aral kang mabuti, anak. Ang tanging pangarap ko ay ang makaahon ka sa hirap. Kapag nangyari yon, masaya na ako. At ang pangarap na iyon ay tila abot kamay na ng makapasa. Si Kiko sa isang tanyak na Universidad ng Agrikultura sa Quezon City. Nagdala siya ang ilang gamit papuntang Maynila, tumira sa isang lumang dormitoryo, at maingat na binabadyet ang bawat pisong ipinapadala ang kanyang ina. Kahit mahirap, si Kiko ay matalino, mabait, palangiti, at kinagigiliwan ng kanyang nga kaibigan. Isang umaga sa simula ang kanyang unang taon, isang pangyayari ang tahimik na dumating isang araw na babago at muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Nag-organisa ang universidad ng isang seminar tungkol sa modernong pamumuhunan sa agrikultura. Ang pangunahing sponsor ay si Señora Olivia, isang 60 anyos na bilyonarya na kilalang kilala sa mundo NG real estate at high-tech farming. Dumating siya suot ang isang eleganteng sutlang bestida, may kagalang-galang na tindig, at mga matang malalim ngunit hindi malamig. Nang anyayahan siya dekano na magsalita, ang boses niya ay banayad, malinaw at bawat salita ay tumatagos sa puso. Lumiko ang sasakyan sa isang eksklusibong subdibisyon, isang lugar na dati ay tinitingnan lang ni Kiko mula sa labas ngang bakal na tarangkahan. Dahan-dahang bumukas ang gate ngang mansyon ni Olivia, na tila pakbubukas sa ibang mundo. Isang hardin ng rosas ang sumalubong sa kanya, isang fountain na may mahinang musika, at isang 3 palapak na bahay na istilong Europeo. Lahat ay nakniningning sa ilalim ng mainit na ilaw. Nag-alinlangan si Kiko, ngunit ang mamatangang senyora ay puno ngang kabaitan parang isang ina, isang tiyahin, o isang bagay na mas malalim pa. Tumango siya. Isang simpleng tango na hindi niya inakalang magbubukas ng pinto patungo sa isang mundong hindi niya kailanman naisip, isang lugar kung saan lahat ay perpekto, marangya, at nakasasakal. At mula sa pakikitang iyon, isang kakaibang relasyon ang nagsimulang mamukatkat sa pagitan ngang 19 anyos na mahirap na estudyante at ngang 60 anyos na babaeng puno ngang kapangyarihan. Para sa mga tagalabas, isa itong pag-ibig na may malaking agwat sa edad, isang pangarap o isang paraan upang makaahon sa kahirapan. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, sa likod ng mga mahaling hapunan, mga regalong nakakahalaga ng malaki, at ng matamis na ngiti ni Señora Olivia, ay isang katotohanang nakapangingilabot, isang katotohanang magpapanginig sa sinumang makarinig. Nang hapong iyon, bumuhos ang malakas na ulan sa Quezon City. Pagkatapos ang klase, nahintay si Kiko sa gate ng universidad, punong kaba. Ang text ni Señora Olivia, kaninang tanghali ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Ipasusundo kita mamayang hapon. Huwag kang mahiya. Isipin mo na lang na bibisita ka sa bahay ngang isang kamag-anak. Isang makinang na itim na sasakyan ang huminto sa harap ng gate. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang bumaba at magalang na binuksan ang pinto para kay Kiko. Natulala siya. Hindi pa siya nakasasakay sa ganoong karangyang sasakyan. Ang puso niya ay kumakabog sa pananabik at kaba. Pumasok si Kiko na parang nananaginip. Hindi nangangahas na hawakan ang kahit ano dahil sa takot na madumihan ito. Mula sa hagdanan, lumitaw si Señora Olivia, suot ang isang sedan na damit na kulay ube, na may ngiting tila yumayakap sa buong paligid. Nandito ka na pala. Napagod ka ba sa biyahe? Halika, sabayan mo akong maghapunan. Sa hapagkainan, sa unang pagkakataon, natikman ni Kiko ang napakaing bago sa kanyang panlasa, sa isang lugar na punong sining. Ikinuwento ni Olivia ang kanyang nakaraan kung paano siya nagsimula sa wala, ang magang pagkamatay ng kanyang asawa, ang hindi pagkakaroon ng anak, at kung paano niya ibinuhos ang lahat ng lakas sa pagbuo ng kanyang imperyo. Naging malungkot ang buhay ko, Kiko. Pero ngayong nandito ka, pakiramdam ko ay may kasama na ako sa bahay na ito. Napayuko si Kiko, at sandaling tumahimik ang kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kabaitan ng ginang ay nagdudulot sa kanyang pagkalito. Hindi ito tulad ng pagmamahal ng isang ina o guro, kundi ng isang babaeng nangangailangan ng pagmamahal. Pagkatapos ng hapunan,
Dinala siyang ginang sa kanyang pribadong aklatan isang malawak na silid na may daan-daang libro na mayos na nakasalansan, na may halimuyak ngang kahoy at tuyong bulaklak. Habang nagtitimpla ngang tsaa si Olivia, napatingin si Kiko sa isang larawang nakasabit sa gitna ngang silid isang litrato ngang isang binatang nasa edad 20, nakangiti ng malapat sa tabi ni Olivia. "Ah, si Anton iyan, anak nga matalik kong kaibigan," sabi ni Olivia na parang hangin lang na dumaan. Tumira siya rito ng matagal, pero malayo na siya ngayon. Hindi gaanong pinansin ni Kiko ang sinabi niya. Inisip niya lang na marahil ay may minahal ang ginang na parang sariling anak o pamangkin, at umalis din ito. Ngunit kalaunan, nang mabunyak ang lahat, doon niya naintindihan na ang pangalang Anton ay hindi lang isang bisitang dumaan, kundi bahagi ngang isang madilim na alaala na walang sinuman ang nangahas na ungkatin. Nang gabing iyon, natulog si Kiko sa mansyon dahil sa paanyaya ni Olivia. Sa isang mainit na silid na may puting kumot, hindi siya makatulog hindi dahil sa takot, kundi dahil may kakaibang damdaming lumalaki sa loob niya, isang bagay na mahirap pangalanan. At mula sa gabing iyon, nagsimulang makbago ang takbo ng buhay ni Kiko. Isang landas na walang daan pabalik. Kinaumagahan, nang tumagos ang sikat ng araw sa puting kurtina, nagising si Kiko na may pakiramdam na tila panaginip pa rin ang lahat. Ang mabangong amoy ng essential oil ay laganap sa buong silid. Alas 7 ng umaga. Agad siyang bumangon, nakayos ng sarili at nakplanong makpalam na para bumalik sa unibersidad. Ngunit paglabas niya ng silid, nakita niya si Senyora Olivia na nakaupo na sa hapag-kainan, suot ang isang kulay krema na damit, at dahan-dahang humihigop ng kape. Nang makita si Kiko, ngumiti siya. "Huwag kang magmadali. Tinawagan ko na ang profesor mo at ipinagpaalam na kita para sa araw na ito. Manatili ka pang isang araw? Ituring mo na itong pahinga." Bahagyang natigilan si Kiko. Wala pang sinuman ang nag-alaga sa kanya ng ganun kadetalyado. Dahan-dahan siyang tumango, may halong pasasalamat at pagtataka. Ngunit hindi na siya tumanggi. Ang almusal ay simple ngunit elegante. Ikinuwento ni Olivia ang tungkol sa mga modernong bukirin sa Laguna na kanyang pinamumunuan, kung saan daan-daang empleyado ang naktatrabaho. Paminsan-minsan, ipinapakita niya kay Kiko ang mga larawan sa kanyang telepono malalawak na luntiang bukirin, mga high-tech na greenhouse, at mga kabataang naktatrabaho roon. Kung gusto mo, sa bakasyon, pwede kitang isama roon para sa iyong internship. Pero mas gusto kong manatili ka sa tabi ko, kausapin ako, tulungan akong magbasang libro, mag-relax. Gumaan ang pakiramdam ko kapag kasama kita. Ang masalitang iyon ay hindi parang isang pakiusap, kundi isang paanyaya na mas malapit pa sa ordinaryo. Nag-aalangang sumagot si Kiko. "Salamat po, senyora, pero estudyante lang po ako. Baka wala po akong maitulong." Dahan-dahang ibinaba ni Olivia ang tasengang kape at tumiti ng malalim kay Kiko. "Kailangan mo lang maging ikaw. Sapat na iyon." Mula nun, naging madalas na ang pagbisita ni Kiko sa mansyon. Nagsimulang maglitawan ang maliliit na regalo sa kanyang bulsa mula sa bagong cellphone, sapatos na katat, hanggang sa isang set ng damit na ipinatahi para sa kanya. Sabi ni Olivia, iyon daw ay gantimpala dahil siya ay masunurin at marunong makinig. Sa unibersidad, nagsimula na ang bulong-bulungan. May nagsasabing si Kiko ay isang beta, habang mayroon namang tumatawa sa kanyang likuran, sinasabing ipinagpapalit niya ang kanyang kabataan para sa yaman. Ngunit hindi ito pinansin ni Kiko. Para sa kanya nun, ang pinakamalinaw na nakikita niya ay ang magandang kinabukasan na nagbubukas para sa kanya. Si Liza, ang kanyang kaklase na may lihim na pagtingin sa kanya, ay nagsimulang makapansin ng pagbabago. Hindi na siya ang mabait na kaklaseng nanghihiram ng notes. Si Kiko ngayon ay maylap, tahimik, at may kung anong lungkot sa kanyang mamata. Niyaya ni Liza si Kiko na sumama sa group study, ngunit tumanggi siya. Nagpapadala siya ng mensahe, ngunit binabasa lang ito ni Kiko at hindi sinasagot. Isang hapon, hindi sinasadyang nakita ni Liza si Kiko na bumababa mula sa isang mamahaling sasakyan malapit sa gate ng unibersidad. Sa loob ng sasakyan,
Sa likod ngang madilim na salamin ay ang pamilyar na anyo ngang isang babae. Si Senyora Olivia, nakangiti habang marahang tumatango kay Liza. Ang tingin na iyon ay nakdulot ng kilabot kay Liza. Nang gabing iyon, pagbalik ni Liza sa dormitoryo, binuksan niya ang kanyang cellphone at hinanap ang nga salitang Senyora Olivia Quezon City. At mula ron, ang mga malabong piraso sa kanyang isipan ay nagsimulang maging malinaw na nag-iwan sa kanya ngang hindi may paliwanag na kaba. Halos hindi nakatulog si Liza ng gabing iyon. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang imahe ni Senyora Olivia, isang babaeng elegante, mahinahon, ngunit may mamatang malamig na parang yelo. Hindi niya maintindihan kung bakit siya labis na nag-alala. Siguro ay dahil kay Kiko, ang kaibigan niyang dating may mainit na ngiti tuwing tinutulungan siya sa mga takdang aralin na ngayon ay tila naging ibang tao. Binasa ni Liza ang bawat artikulo, karamihan ay tungkol sa matagumpay na karera ni Olivia mula sa pagiging isang simpleng mananahi hanggang sa maging isang real estate mogul sa Luzon. Gayunpaman, ang nakakuhangang kanyang pansin ay ang masismis na nakasulat sa ilang mga personal na blog. Sinasabing ang babae ay sobrang yaman, ngunit sobrang nag-isa. Ang mataong naging malapit sa kanya ay tila naglalaho na lang. Isang komento sa ibabang isang post ang nagpatigil kay Liza. Sinubukan niyang mahanap ng ibang salita, batang kasintahan ni Senyora Olivia. At sa kanyang pagkagulat, may isang lumang artikulo mula 5 taon na ang nakalipas sa isang anonymous na forum. Isang yuso ang nakuwento na ang kanyang nakababatang kapatid ay dating naging personal assistant ni Olivia, pagkatapos ay bigla na lang umalis sa trabaho nang walang dahilan at pinutol ang lahat ng ugnayan sa pamilya. Kasama nito ay isang malabong litrato na kuha mula sa malayo. Isang binatilyong nasa edad 20 na nakatayo sa harap gate ng mansyon. Ang tindig ay medyo kamuha ni Kiko. Biglang kumirot ang dibdib ni Liza. Samantala, si Kiko ay tila nabubuhay sa isang panaginip, hindi na siya nakikipaksiksikan sa bus. Hindi na nag-aalala sa pambayat ng pagkain. Bawat umaga ay may naghahatid sa kanya. Sa hapon ay may nagmamasahe, at sa gabi ay kumakain sa isang marangyang hapagkainan. Inaalagaan siya ni Olivia na parang isang kayamanan mula sa mga bitamina, iskadil ngang pag-aral, hanggang sa pamamahala ng kanyang bank account. Sabing ginang, huwag ka nang mag-isip ng kahit ano, ako na ang bahala, ang kabataan mo ay mahalaga. Pero para sa akin, ang presensya mo ay mas mahalaga pa kaysa sa panahon. Noong una ay nalilito si Kiko, ngunit unti-unti niyang hinayaan na lang ang lahat. Sa simula, dahil sa awa sa malungkot na babae. Pagkatapos, hindi na niya alam awa pa ba o pagdepende na? Ngunit sa kabilang marangyang buhay, nagsimulang mapansin ni Kiko ang mga kakaibang bagay. Sa tuwing lalabas siyang mansyon, laging may kasamang driver. Sinubukan niyang tawagan ang dati niyang kaibigan, ngunit walang sumasagot. Kalaunan, natuklasan niyang ang lahat ng numero sa kanyang telepono ay pinalitan o lihim na nablok. Isang gabi, habang nagbabasa, may narinig siyang mahinang kalusko sa kisame. Lumabas siya sa pasilyo, tumingala, at natuklasan ang isang maliit na kamera na nakatago sa likod ng ilaw sa dingding. Hindi lang isa bawat sulok ng bahay ay tila binabantayan. Balak niyang tanungin si Olivia, ngunit nagbago ang isip niya. Dahil sa tuwing titignan siyang ginang, ang nga mata nito ay laging malambing, na parang gustong yakapin at alagaan siya. Ikaw ang liwanag sa bahay na ito, Kiko. Ngumiti si Kiko, ngunit sa loop niya, isang hindi mapakaling damdamin ang nagsimulang umusbong. Pakiramdam niya, hindi na siya malaya. Tila ang lahat ng kanyang nararanasan ay isang gintong hawla na iginuhit ng iba, at ang pinto nito ay tahimik nang isinara ng hindi niya namamalayan. Nakpasya si Liza na hindi na siya maaring manahimik pa. Kinaumagahan, maga siyang pumunta sa aklatan ng universidad at hiniram ang nga talaan ng nga seminar na may kaunayan sa mga pribadong kumpanya. Sa isang newsletter mula 3 taon na ang nakalipas, natakpuan niya ang isang pangalan, Anton Reyes, isang dating estudyante, na minsang naging kinatawan ng mag-aral at inimbitahang magtrabaho sa bukirin na pinopondohan ni Senyora Olivia. Ngunit ang nakapagtataka, mula nun, wala ng anumang impormasyon tungkol sa kanya. Walang artikulo,
Walang larawan, walang tagumpay. Tila hindi siya kailanman umiral. May kutob si Liza na ang nangyayari kay Kiko ay nangyari na dati at posibleng inulit lang ni Kiko ang sinapit ng isang taong tahimik na naglaho. Nang hapong iyon, pinuntahan ni Liza ang ina ni Kiko, si Aling Lita, na nagtatrabaho bilang kasambahay sa isang pamilya sa Cubao. Gulat na gulat si Aling Lita nang makita siya. Naku, abala yang si Kiko sa pag-aral, hija. Sabi niya, tinutulungan daw siya ni Senyora Olivia. Ipinag-enroll pa siya sa English class at skills training kaya doon na siya tumutuloy sa mansyon. Halos maya ako sa tuwa nang marinig ko. Hinigpitan ni Liza ang kanyang kamay at nakalangang nagtanong, hindi po ba kayo nagtataka na parang ang bilis ng lahat, tita? Nakalala po ako para kay Kiko. Malaki na po ang ipinagbago niya, hindi na siya ang dating Kiko. Natahimik sandali si Aling Lita at unti-unting lumungkot ang kanyang mata. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang lumang litrato larawan ni Kiko noong high school, yakap ang kanyang ina na may ngiting simple at masaya. Napapansin ko rin, hija, may kakaiba. Pero mahirap lang tayo, kung sino ang tumulong, dapat tayong magpasalamat. Baka mahal lang talaga siya ni Senyora Olivia. Hinawakan ni Liza ang kamay ng matanda na may determinasyon sa kanyang mata. Sa tingin ko po, hindi lang ito pagmamahal. Alamin ko po ang lahat. Samantala, sa mansyon sa Quezon City, si Kiko ay nabubuhay sa isang serye ng araw na payapa sa paraang hindi normal. Tinatawag na siya ni Olivia na pamilya. Hindi na siya madalas pumapasok sa universidad. Sa halip ay may pribadong tutor na sa bahay, tuwing lalabas si Kiko, laging may kasamang driver. Bawat bank account, bawat gadget na bigay sa kanya, ay may naka-install na monitoring software. Bawat text message, bawat pag-access sa internet ay nasa kamay ng ginang. Minsan, sinubukan ni Kiko na mag-email kay Liza gamit ang kanyang personal na laptop, ngunit nag-error ang system limitado ang access. Bigla niyang naalala si Anton, ang lalaki sa litratong nakasabit sa aklatan. Sabi ni Olivia, malayo na siya. Pero saan? Hindi ito kailanman idinetalye. Walang kamag-anak, walang larawan, walang burol na glaho lang. Isang gabi, lihim na umakyat si Kiko sa ikatlong palapak, ang lugar na mahigpit na ipinagbabawal ni Olivia. Nakalok ng mabuti ang pinto, ngunit mula sa siwang sa ilalim, may umaalingasaw na amoy parang amoy ng disinfectant na may halong amoy kulop. Kinilabutan siya. Pagbalik niya sa kanyang silid, bukas na ang ilaw. Sa ibabaw ng kama ay isang bagong set ng eleganteng damit, kasama ang isang maliit na papel na may malambot na sulat kamay. Bukas ay kaarawan ko. Gusto kong giswat mo ito. Manatili ka sa tabi ko buong araw. Huwag kang alis, ha? Olivia. Marahang lumunok si Kiko at isang sandali ng pakalito ang dumaan sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung ito ba ay pag-ibig, pag-alaga, o isang tanikalang dahan-dahang humihigpit sa kanyang lig. Sa labas bumuhos ang ulan, tulad ng unang gabing tumapak siya sa lugar na iyon. Ngunit ngayon, ang puso ni Kiko ay hindi na nananabik, kundi puno na ang isang malamig at malabong pakiramdam. Ikalawang bahagi, ang gintong hawla. Sa araw-kaarawan ni Senyora Olivia, ang mansyon sa Quezon City ay tila nagbihis ng bago. Ang buong hardin ay nalatagan ng puting bulaklak. Ang mesa para sa salu-salo ay nakahilera sa tabi ng fountain. Ang manilaw-nilaw na ilaw mula sa loob ng bahay ay nagpapakita nito na parang isang palasyo. Isang string quartet ang nag-ayos ng kanilang instrumento. Ilang makeup artist at event organizer ang kinuha mula sa isang sikat na kumpanya. Nakatayo si Kiko sa kanyang silid, hawak ang mamahaling damit. Ang tela ay malambot at mabango, ngunit ang kanyang balat ay nanlalamig. Hindi pa siya nakadalo sa isang kaarawan na ganito karangya, at lalong hindi pa siya naging pangalawang bida. Tulad ng sinabi ni Olivia dati, hindi ko kailangan ng bisita. Sapat na sa akin na kasama kita. Ang masalitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Maging ang mga staff ay hindi nangahas magtanong, tinitingnan lang nila si Kiko na may halong paghanga at awa. Gabi na nang maksimula ang salu-salo.
Ang malamyos na musika ay pumailan lang sa hardin. Kakaunti lang ang magabisita, karamihan ay mga malalapit na asistan, ang kasambahay, at dalawang matandang kaibigan ni Olivia. Walang media, walang magakasosyo sa negosyo. Hindi ito isang party para magpasikat, kundi isang pribadong seremonya. Naupo si Kiko sa tabi ni Olivia. Nakasuot itong isang dark purple na velvet dress, medya din na pulseras, at bahagyang pulang kolorete sa labi. Ang kanyang kulay pilak na buhok ay mayos na nakapusot. Ang kanyang nga mata ay nakniningning sa kagalakan, na tila binabalikan ang kanyang kabataan. Alam mo ba, ito ang unang beses na nagdiwang ako ang kaarawan na may kasamang pamilya, bulong niya habang marahang inilalagay ang kanyang kamay sa kamay ni Kiko. Mula ngayon, sa bawat karawan ko, nandito ka na? Pilit na ngumiti si Kiko. Nakaramdam siya ng bigat sa dibdib, na parabang nilalamon siya ng formal na kapaligiran. Lahat ay nagtatawanan ng mahina, nagsasalin ng alak, at kumakain gamit ang kubyertos. Ngunit lahat ay tila sumusunod sa isang nakahandang script. Nang malapit nang matapos ang salusalo, tumayo si Olivia at itinaas ang kanyang basong alak. Mayroon lang akong maliit na anunsyo. Simula ngayon, magtatatag akong isang scholarship fund na ipapangalan sa taong nasa tabi ko, si Kiko, para sa mga mahihirap ngunit masisipag na mag-aral ng agrikultura. At opisyal ko na ring itatalaga si Kiko bilang tagapakmana ng aking personal na yaman. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Natigilan si Kiko. Hindi niya kailanman narinig ito mula sa ginang. Ang matao sa paligid ay nagsitayuan at pumalakpak. Ilan ang bumati sa kanya? Ngunit sa puso ni Kiko, may kung anong nabasag, pakiramdam niya ay itinula siya sa papelngang isang papet na inihanda ni Olivia. Nang gabing iyon, matapos ang party, tahimik na lumabas si Kiko sa hardin at umupo sa isang batong upuan malapit sa fish pond. Ang ihip ng hangin ay parang mabulong na madilim. Kinuha niya ang kanyang telepono. Balak tawagan ang kanyang ina. Ngunit nakatanggap siyang isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Kung nasa mansyon ka, sa Quezon City, mag-ingat ka. Ang lalaking nagngangalang Anton ay minsang tumira, diyan at ngayon ay naglaho na lang na parang bula. Gulat na lumingon si Kiko. Sino ang nag-text? Sino ang nakakaalam tungkol kay Anton? Sino ang nakmamasid sa kanya? Bago pa siya makasagot, tumunok ang kanyang telepono. Si Olivia ang tumatawag. Kiko, ayos ka lang ba? Medyo matagal ka na sa labas. Malamig diyan, pumasok ka na at magpahinga. Hihintayin kita. Ang huling nga salitang iyon ay punong lembing. Ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam si Kikong panlalamig sa kanyang likod. Lumingon siya. Mula sa bintanangang ikalawang palapak, nakatayo si Olivia, hawak ang isang basong alak na may bahagyang ngiti sa labi. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na pinapanot nito. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na nakatulog ng mahimbing si Kiko. Mula sa tingin ni Olivia hanggang sa text mula sa hindi kilalang numero, lahat ay tilam nga piraso ng isang malabong at madilim na larawan. Kinaumagahan, nagdahilan siyang kailangang pumunta sa universidad para sa isang proyekto at nagpaalam na umalis. Bahagyang kumunot ang nuni Olivia ngunit tumango pa rin. Bago siya umalis, ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Kiko. Kung may kumontak sa iyo, lalo na ang nagpapanggap na may alam sa nakaraan, huwag kang maniniwala. Nainggit lang sila sa relasyon natin. Tumango si Kiko, ngunit salop niya, nakalap ang matanong. Paglabas ngate, sa unang pagkakataon salop ng maraming linggo, nakalanghap siya ng hangin ng tunay na kalayaan. Sa isang maliit na kapihan malapit sa universidad, sinubukan niyang tawagan ang numerong nag-text, ngunit hindi na ito makontak. Nagpasya siyang pumunta sa aklatan at halungkatin ang listahan ng madating estudyante. Nakita niya ang malabong impormasyon tungkol kay Anton Reyes. Isinilang noong 1955, nagtapos ng may karangalan noong 2017 at naging kinatawan ng mga mag-aral sa isang programa kasama si Olivia. Ngunit doon natapos ang kanyang talaan. Walang kasalukuyang trabaho, walang contact information, isang blankong espasyo. Nang magtanong siya sa mga dating propesor,
Isang matandang guro ang may naaalala. Ah, si Anton ba? Yung mabait na bata? Pagkatapos niyang magtrabaho sa mansyon ni Senyora Olivia, bigla na lang siyang huminto sa pag-aral. Wala nang nakakontak sa kanya. Nagpasalamat si Kiko at umalis, mabigat ang ulo. Lahat ay masyadong nakakatukma. Mula sa litrato sa aklatan ni Olivia, sa sinabi niyang malayo na si Anton hanggang sa pakawalang ang kanyang talaan sa universidad. Naupo siya sa isang bench at kahit may sikat ng araw, hindi ito nakapagpainit sa kanya. Nag-vibrate ang kanyang telepono, isa na namang text mula sa ibang numero. Huwag mong hayaang maging pangalawang Anton ka. Pinagpawisan si Kiko. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakitang kahina-hinala. Ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid ay hindi nawala. Sa sandaling iyon, dumating si Liza. Hawak niya ang isang folder. Inilapak niya ito sa mesa. Kailangan mong malaman ang lahat. Isang buwan na akong nag-iimbestiga. May mga taong gustong isapubliko ang tungkol kay Senyora Olivia pero pinakbantaan. Isa sa kanila ang nawala ng walang bakas. Binuksan ni Kiko ang folder. Sa loob ay makopya nga lumang forum post, screenshots ng isang phone monitoring app, at higit sa lahat, ang psychological evaluation ni Olivia mula 20 taon na ang nakalipas. Diagnosis: personality disorder, may pagka-obsessive at controlling. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Kiko, bulong ni Liza, nasa kamay kang isang taong hindi kayang kontrolin ang sarili at lahat ng umaalis sa kanya ay naglalaho. Bumilis ang tibok ng puso ni Kiko. Sa kanyang isipan, naglaro ang bawat malambing na salita, bawat mamahaling regalo, bawat tingin na akala niya ay puno ng pag-alaga, ngunit sa toto'y puno ng kontrol. Siya na ba ang bagong Anton? Isang bagong bersyon sa koleksyon ng isang makapangyarihan at malungkot na babae? At kung gayon, may pagkakataon pa ba siyang makatakas? Tumayo si Kiko. Hawak ang folder. Matutulungan mo ba ako? Tumango si Liza. Kahit masakit para sa kanya, mas gusto niyang iligtas si Kiko bago mahuli ang lahat. Nang gabing iyon, bumalik si Kiko sa mensyon. Ang driver at kasambahay ay bumati gaya nga dati, ngunit para sa kanya, lahat ay peke at malamig. Hinihintay siya ni Olivia sa sala. Hindi ito ngumingiti. Medyo natagalan ka sa labas. Halos 2 oras akong nahintay para sa hapunan. May ginawa lang po kami sa eskwelahan, sagot ni Kiko. Lumapit si Olivia. Ang kanyang nga mata ay mapanuri. Sino ang kinausap mo? Saan ka nagpunta? May nag-text ba sa iyo? Sinubukan ni Kiko na manatiling kalmado. Nakipakita lang po ako sa kaklase ko para sa group project. Maya-maya, ngumiti si Olivia at hinaplos ang kanyang pisngi. Naniniwala ako sa iyo, pero huwag kang maglilihim sa akin. Alam mo naman, ang lugar na ito ay para sa pagmamahal, hindi sa kataksilan. Hindi nakatulog si Kiko ng gabing iyon. Bawat kaluskos sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Nagsimula siyang magpanggap na masaya, ngunit sa likod nito, palihim niyang kinokolekta ang kanyang personal na gamit at anumang ebidensya. Isang gabi, sinubukan niyang isaksak ang isang USB na naglalaman ng file mula kay Liza. Biglang kumurap ang screen at isang babala ang lumitaw. Unauthorized access detected. All activities will be reported to the administrator. Kinabahan siya, ilang minuto lang, nakatanggap siya ng text. Huwag mo nang subukang tumakas, bawat galaw mo ay nasa kamay ko. Napatanto ni Kiko na wala siyang kalayaan. Sa labas, sa hardin, may isang estatwa ng isang binatilyo. Naalala niya ang sinabi ni Olivia, ipinagawan niya iyon, nakawangis ng dati niyang pamangkin na tumira doon. Si Anton. Kinilabutan siya. Kinaumagahan na kunwari siyang may sakit. Ngunit bago pa siya makapag-email, pumasok na si Olivia sa kanyang silid na may dalang gatas. Narinig kong ginamit mo ang computer kagabi. Anong hinahanap mo? Tanong nito. Kung talagang gusto mo akong iwan, sana sinabi mo para nakapahanda ako.
Natatakot ako sa mga biglaang pag-alis. Tulad ng ginawa ni Anton. Hindi man lang ako nakapagpaalam. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumunit sa huling tabing. Sa likod ng lungkot sa mamata ni Olivia ay isang malalim na kadiliman, tila sinumang mga has na umalis sa buhay, niya ay kailangang magbayad. Simula noon, pakiramdam ni Kiko ay palagi siyang may sakal sa lig. Ang ikatlong palapag, na may amoy ng disinfectant at amoy kulob, ay naging isang bangungot sa kanyang isipan. Isang gabi, sinubukan niyang buksan ang lock nito gamit ang isang maliit na alambre. Ngunit biglang tumunog ang isang mahinang alarma at bumukas ang ilaw sa pasilyo. Lumabas si Olivia mula sa kanyang silid. Kiko, hindi ka na ba talaga nagtitiwala sa akin? Hinawakan niya ang kamay ni Kiko. Naintindihan ko, natatakot ka, pero ang ikatlong palapag ay sagrado. Nandun ang maalaala ko. Bukas, kung gusto mo talagang malaman, papayagan kitang pumasok. Pero manggako ka, kahit anong makita mo, hindi mo ako iwan, pwede ba? Kinaumagahan, umakyat sila sa ikatlong palapag. Binuksan ang pinto gamit ang fingerprint hindi kay Olivia, kundi kay Anton. Nakita ni Kiko ang pangalan nito sa screen. Sa loop, ang silid ay isang museo para kay Anton. Ang kama, magadamit, libro lahat ay naroon pa, malinis at hindi ginalaw. Sa gitna ay isang malaking larawan niya. Dito tumira si Anton, sabi ni Olivia, nanginginig ang boses. Kamukhang-kamukha mo siya, Kiko. Akala ko, kapag kasama ko siya, hindi na ako mag-isa. Nasaan na po siya? Tanong ni Kiko. Tumingin si Olivia sa kanya, may luhasam nga mata, ngunit ang boses ay kalmado sa paraang nakakakilabot. Iniwan niya ako. Walang paalam. Siguro, tulad mo, hindi rin siya naging matiyaga sa akin. Alam ni Kiko na hindi umalis si Anton. Si Anton ay binura sa mundong ito, tulad ng kung paano unti-unting sinisira ni Olivia ang kanyang isipan. Nang hapong iyon, palihim na nag-text si Liza. Kailangan mong umalis diyan. Ipinadala ko na ang impormasyon tungkol kay Anton sa pulis, pero kailangan nila ng pisikal na ebidensya. Kumuha kang kahit ano mula sa ikatlong palapak buhok, damit. Kahit ano. Hihintayin kita sa likod ng mansyon, 2:00 ng madaling araw. Tahimik na tumango si Kiko. Ang gabing ito na marahil ang huli niya sa lugar na iyon. Ang huling pagkakataon niyang makatakas. Ikatlong bahagi. Ang pagtakas at ang katotohanan. Hindi nakatulog si Kiko buong gabi. Binilang niya ang bawat tiktak ng orasan, bawat ihip ng hangin. 1:45 ngang madaling araw, nagsuot siyang itim na damit at isinukbit ang isang malit na bag na naglalaman ng isang suklay na may buhok ni Olivia, isang lumang Band-Aid na may tuyong dugo mula sa first aid kit sa ikatlong palapag at isang lumang litrato ni Anton, lahat ay ebidensya. Dahan-dahan siyang lumabas sa pasilyo. 10 minuto na lang bago mag-2:00. Papunta na siya sa hagdanan sa likod ng biglang may marahang pahinga sa kanyang likuran. Lumingon siya. Sa ilalim ng malabong ilaw, isang lalaki ang nakatayo, hindi si Olivia, kundi isang binata. Maputla ang muha, walang buhay ang nga mata, suot ang isang lumang pantulog. Nang tingnan niyang maigi, natigilan siya. Si Anton iyon, totoong tao. Sino ka? Tanong ni Anton. Ang boses ay parang bulong. Nanigas si Kiko. Lumapit si Anton. Huwag kang umalis. Magagalit siya. Hindi niya pinapayagang may umalis. Kailangan niya ngang kasama habang buhay. Ang masalitang iyon ay parang patalim na tumusok sa isip ni Kiko. Naintindihan niya na hindi umalis si Anton. Hindi siya nawala. Ikinulong siya rito gamit ang gamot, psychological manipulation o isang uri ng pakakakulong ng isipan. Ginawa ni Olivia, si Anton na isang anino sa loob ng mansyon. Hindi ka na ikaw, sabi ni Kiko kay Anton, kailangan mong makaalis dito. Ngunit umiling si Anton, hindi ka makakatakas. Kapag nalaman niya, gagawin niya ang lahat. Sa sandaling iyon,
Bumukas ang lahat ng ilaw. Mula sa dulong ng pasilyo, lumitaw si Olivia. Suot ang itim na seda. Hawak ang isang maliit na remote. Ang kanyang mamata ay walang emosyon. Tanging lamig. Saan ka pupunta, Kiko? Hinikpitan ni Kiko ang hawa sa bag. Alam niyang kung magpapalipas, siyang isang segundo, siya na ang susunod na magiging tulad ni Anton buhay ngunit hindi nag-isip. Isang papet na itinalingang baluktot na pag-ibig. Lalabas lang po sana ako para magpahangin. Ngumiti si Olivia. Hindi pa ba sapat ang hangin dito? Lumapit siya at bumulong. Hindi ka alis ngayong gabi. Ipinakandado ko na ang likot na gate. Nakalimutan mo na ba? Bawat hakbang mo. Ako ang nakplano. Sa sandaling iyon, nak-vibrate ang telepono ni Kiko. Mensahe mula kay Lisa. Nandito na ako sa likod, may nakikita akong anino sa hardin. Ayos ka lang ba? Tumingin si Kiko ng diretso sa mga mata ni Olivia. Sa unang pagkakataong walang takot, hindi na ako mananatili dito. Hindi ako si Anton. Hindi ako pag-ari ng lugar na ito. Isang saglit na gulat ang dumaan sa mga mata ni Olivia, ngunit gumiti rin siya. Subukan mo. Pero tandaan mo, walang sinuman ang nakakatakas sa pag-ibig ko. Tumalikot si Kiko at tumakbo papunta sa likod na pinto kung saan naghihintay ang tadhana. Bumukas ang pinto, isang maliit na klik na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Tumakbo siya sa basang damuhan. Sa unahan, nakatayo si Liza sa likod ng isang halaman. Kiko, bulong niya. Takot na takot. Bilis. May nakita akong taong papunta rito. Iniabot ni Kiko ang bag ng ebidensya. Nasa loop si Anton. Buhay siya, pero hindi na siya naisip. Kailangan mong umalis ngayon, sabi ni Liza. Pero habang sinusubukan nilang buksan ang nakakadena na gate, bumukas ang ilaw sa hardin. Saan ka pupunta? Kiko. Isang malaking lalaki. Ang personal na asisten ni Olivia. Ang humarang sa kanila. Pinapabalik ka ni Senyora. Bastos ang umalis ng hindi nagpapaalam. Hindi ako babalik, sigaw ni Kiko. Mabilis na kinuha ni Liza ang kanyang telepono para tumawag ng pulis, ngunit isang malakas na pagilamula sa lalaki ang nakpatalsik nito. Itinulak ni Kiko ang lalaki at hinila si Liza patakbo. Nakpambuno sila. Sa gitnang gulo, nabuksan ni Liza ang kandado. Hinila niya si Kiko palabas. Tumakbo sila nang hindi lumilingon hanggang sa ang ilaw ng mansyon ay tuluyan nang nawala. Humandusay sila sa ilalim ng isang puno sa gilid ng kalsada. Nakatakas ka na, sabi ni Liza, nanginginig ang boses. Nakatakas ka na talaga. Hindi nagsalita si Kiko, ngunit tahimik na dumaloy ang ngaluha sa kanyang napisngi. Hindi dahil sa saya, kundi dahil si Anton ay naiwan pa rin doon isang kaluluwang nakakulong sa isang nawawalang katawan. Kinaumagahan, isinumit ni Liza ang lahat ng ebidensya sa pulis. Tinanggap nila ito, ngunit sinabing komplikado ang kaso. Makapangyarihan si Olivia at maraming koneksyon. Kakailanganin nila ng panahon. 2 araw matapos makatakas, hindi pa rin makatulog ng maayos si Kiko. Pansamantala siyang nakituloy sa isang kaibigan. Pinabawalan siya ni Liza na pumunta sa universidad o kahit saan na maaring masubaybayan. At tama nga siya. Kinaumagahan, nakatanggap si Kiko ng isang paketa. Sa loob, isang kahon na may lamang pila, na pulseras na may ukit ng pangalan nila ni Olivia. Sa ilalim ay isang sulat. Kahit saan ka magpunta, maghihintay ako. Naniniwala akong babalik din ang taong para sa akin. Nang araw ding iyon, sinubukang pumasok nga pulis sa mansyon, ngunit hinarang silang isang grupo nga abogado. Samantala, sa loob, kalmadong nakaupo si Olivia, habang si Anton ay nakatingin sa bintana, walang kaalam-alam. Nang gabi ring iyon, nakatanggap si Kiko ang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Kiko, nakakatulog ka ba? Nag-alala ako sa iyo. Wala ka nang karapatang tawagan ako. Bakit naman? Pamilya kita. Nangako ka. Mahal pa rin kita.
Kinulong mo ang isang tao. Sinira mo ang isip ni Anton. Hindi pek-ibig yan. Hindi mo naintindihan. Buntong hininga ni Olivia. Sa labas, walang sinuman ang toto sa iyo. Tanging ako lang. At kung ipipilit mo ito, baka ang nanay mo naman ang magbayad. Natigilan si Kiko. Nang makita ni Liza ang itsura niya, alam niyang may masamang nangyari. Hindi siya titigil, sabi ni Kiko, nanginginig ang boses. Kung hindi makapasok ang pulis, ako mismo ang babalik. Kailangan kong iligtas si Anton. Kailangan kong tapusin ito. Nababaliw ka na ba? Siga ni Lisa. Papatayin mo ang sarili mo. Umiling si Kiko. Hindi. Ibabalik ko ang kalayaan. Tumingin siya kay Liza, hindi natakot kundi puno ang determinasyon. Ang banta sa kanyang ina ang nagbigay sa kanya ang lakas. Ang pananahimik ay magpapalakas lang ng abuso. Humingi siya ng tulong sa isang kaibigan sa IT, si Marco, para sa mga gamit na makakulong sa kanya na ay disable ang makamera at isang maliit na recording device. Madaling araw bumalik si Kiko sa mansyon. Nagawa niyang i-disable ang makamera sa loob ng 3 minuto at nakapasok sa hardin. Pumasok siya sa bintana ng kusina. Umakyat siya sa 2 palapag. Nandun si Anton, nakatayo sa dulong pasilyo. Bakit ka bumalik? Nandito ako para ilabas ka, sabi ni Kiko. Hindi mo na kailangang manatili rito. Hinila ni Kiko si Anton. Bago sila tuluyang makaalis, inilagay niya ang maliit na recording device sa ilalim ng isang kabinet sa pasilyo kung saan madalas tumawag si Olivia. Ngunit nang subukan nilang lumabas, nakalok na ang lahat ng pinto. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw. Ang boses ni Olivia ay umalingaw-ngaw sa intercom. Alam kong babalik ka. At alam kong isasama mo si Anton. Pero nakalimutan mo, ang mga taong nandito ay hindi naalis. Dahil hindi na sila pag-ari ng mundo sa labas. Bumaba si Olivia sa hagdanan, hawak ang isang boteng pampakalma. Hindi mo naiintindihan, sabi niya, kalmado ngunit nakakakilabot, pinoprotektahan ko lang siya. Sa labas, walang magmamahal sa kanya ng toto. May karapatan siyang mamuhay, sigaw ni Kiko. Noon, minahal din ako, sabi ni Olivia, nagsisimulang manginig ang boses. Pero iniwan din ako. Si Anton, at pagkatapos ikaw, kayo ang regalo sa akin. Ayoko lang maiwang mag-isa. Sa likod ni Kiko, nagsimulang umiyak si Anton. Patawad po, ayoko na pong manatili rito. Gusto ko na pong umuwi sa nanay ko. Ang masalitang iyon ang tuluyang sumira kay Olivia. Nabitawan niya ang boteng gamot. Napaupo siya sa hagdanan at humagulgol. Lahat kayo iniwan ako. Hinila ni Kiko si Anton. Ngunit nang subukan nilang buksan ang pinto, umalingaw-ngaw ang alarma. Ang boses ng assistant ay narinig sa intercom. Sumuko na kayo. Paparating na ang security. Ang tanging daan palabas ay ang bintana sa 2 palapag, kung saan may tubo ang tubig na pababa sa hardin. Tumakbo sila paakyat habang ang maalarma ay walang tigil. Sa likod nila, nakaupo pa rin si Olivia. Ngunit ang mga mata niya ay nakatingin sa kanila malamig, blangko at talunan. 4 na bahagi. Ang liwanag pagkatapos na dilim. Binuksan ni Kiko ang pinto ang balkonahe. Sa ibaba, nagsisimula ng kumilos ang security guard. Kumapit kang mabuti sa akin. Bulong niya kay Anton. Unang bumaba si Kiko gamit ang tubong ng tubig. Sa ibaba, naghihintay si Liza. Nang si Anton na ang bumababa, dahil sa panghihina, nadulas ang kanyang kamay. Anton, sigaw ni Kiko. Mabilis niyang hinawakan ito bago tuluyang mahulog. Nagsugat ang mga braso ni Anton, ngunit sa unang pagkakataon, may ningning sa kanyang mga mata. Huwag mo akong bibitawan. Ayoko nang makulong ulit. Sa tulong ni Liza mula sa ibaba, nagawa nilang ibaba si Anton. Ngunit bago pa makababa si Kiko, isang malakas na ilaw ang tumutok sa kanya. Huwag kang gagalaw. Sigaw ng mga security. Ngunit sa sandaling iyon, umalingawa ang sirena ng pulis. Isang police car ang huminto sa harap ng gate. Bumaba si Lito Ramos,
Hawak ang isang special search warrant na inaprubahan matapos marinig ang audio recording na nakuha mula sa device na itinanim ni Kiko. Itigil ang lahat. May utos kaming ISIL ang mansion para sa investigasyon ng illegal detention at psychological abuse. Sinubukang harangin assistant ni Olivia ang pulis, ngunit ipinakita ni LT Ramos ang warrant. May sapat kaming ebidensye. Kung hahadlang ka, ikaw ang unang mananagot. Pinasok ng mga pulis ang mansyon. Agad na dinaluhan ng mga mediko si Anton. Sa loop, nakaupo pa rin si Olivia sa hagdanan. Hindi siya nanlaban. Ngumiti lang siya ng bahagi at bumulong. Kinupkop ko sila dahil sa labas, walang may kailangan sa kanila. Tumingin si Literamo sa kanya. Walang sinuman ang may karapatang ikulong ang iba sa ngalang ng pag-ibig, senyora. Sa labas, napapo si Kiko sa basang damo, hingal na hingal. Niyakap siya ni Liza. Matatapos na ang lahat. Ngunit alam ni Kiko, ang pagtatapos ay hindi lang pagtakas, kundi ang muling pagbawi sa buhay mula sa lugar na minsang tinawa niyang paraiso. 3 araw matapos ang rescue, kumalat ang balita. Naging sentrong atensyon si Kiko, biktima, bayani, oportunista, ngunit sa likod ng lahat, isa lang siyang 19 anyos na binatilyong nahaharap sa matinding trauma. Dinala siya sa isang safe house, laging nasa tabi niya si Liza. Sa gabi, binabangungot pa rin siya. Isang hapon, ipinaalam ng pulisya na umamin na si Olivia, ngunit ayon sa pagsusuri, mayroon siyang malubhang borderline personality disorder at kailangang ilagay sa isang mental health facility. Hindi siya makukulong sa ordinaryong selda. Hindi ko siya kinamumuhian, Liza, sabi ni Kiko. Natatakot lang ako na kung wala ka, baka naging tulad na rin ako ni Anton naglaho sa mundo ng walang nakakaalam. Samantala, si Anton ay nakauwi na sa kanyang pamilya pagkatapos ng 3 taong pagkawala. Bago siya umalis, niyakap niya si Kiko ng mahigpit, isang yakap ngang pasasalamat, pag-unawa, at pamamaalam sa isang madilim na kabanata. Nang gabing iyon, nakatanggap si Kikong text mula sa kanyang ina. Huwag kang matakot sa sasabihin ng iba. Naniniwala ako sa'yo. Basta't buhay ka at mabuti, masaya na ako. Umiyak si Kiko. Gusto ko lang mamuhay ng normal. Liza, mahalin sa tamang paraan. Ngumiti si Liza. Kung ganun, simula ngayon, mamuhay ka bilang ikaw malaya, hindi kontrolado, at hindi tumatakbo. Sa kalangitan, pagkatapos ng ilang araw na pag-ulan, isang bituin ang kumislap, parang pag-asang muling sinindihan. 3 linggo matapos ang insidente, bumalik si Kiko sa universidad. Sinalubong siya ng gabulungan at mapanuring tingin, ngunit sinalubong din siya ng kanyang propesor. Lahat kami ay naghihintay sa pagbabalik mo, Kiko. Anuman ang sabihin ng iba, laging bukas ang universidad para sa iyo. Isang araw, isang abogado na kumakatawan kay Olivia ang dumating. May dala siyang liham. Kiko, sulat nito, hindi ako hihingi ng tawad. Gusto ko lang maintindihan mo na hindi ko itinuring ang sarili ko na masama. Ayoko lang mag-isa. Nag-iwan ako ng isang scholarship fund sa pangalan mo at 15% ng aking yaman bilang pagbabayad sala. Hindi tinanggap ni Kiko ang pera, ngunit tinanggap niya ang scholarship fund. Pinalitan niya ang pangalan nito at ginawang liwanag. Gagamitin ito para tulungan ang mga mahihirap na estudyante. 1 taon ang lumipas. Si Kiko ay naging simbolo ng pagbangon. Isang araw, nakatanggap siya ng imbitasyon para sa isang exchange program sa Netherlands, sa isang tanyak na Universidad ng Agrikultura. Ito ang kanyang pangarap, ngunit nangangahulugan itong iwan niya si Liza. Kung sasabihin mong mananatili ako, sabi niya kay Liza. Hindi kita pipigilan kung iyon ang magpapalipat sa iyo ng mataas, sagot ni Liza, lumuluha. Basta't alam kong nasaan ka man, nasa puso mo pa rin ako. Sa Netherlands, naging mahirap ang simula. Ngunit doon, niya nakilala ang isang propesor na dating guro ni Olivia. Tinulungan siya nitong harapin ang kanyang matakot at gamitin ang kanyang karanasan para sa isang makabuluhang pananaliksik, ang muling pagbuhay sa mga lupang pinabayaan. Nanalo ang kanyang pag-aral sa isang kumprensya sa Europa. Sa gabiing kanyang tagumpay, sa isang istasyon ng tren, narinig niya ang isang pamilyar na boses.
Na-delay daw ang tren ang 15 minuto. Lumingon siya. Nandun si Liza. Nakangiti. Nag-apply din ako ng exchange program sa universidad mo. At natanggap ako. Tinupad ko ang pangako ko. Niyakap niya ito ng mahigpit. 1 taon silang namuhay ng magkasama sa Netherlands. Bago sila umuwi, nakatanggap si Kiko ng isang lumang diary mula sa kapatid ni Olivia. Sulat kamay ito ni Olivia. Noon, akala ko ang pag-ibig ay pagmamay-ari. Pero ipinakita mo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay pagpapalaya, patawad, at salamat. Pagbalik nila sa Pilipinas, itinayo ni Kiko at Liza ang isang sentro para sa agrikultura sa mismong lugar kung nasaan dati ang mansyon. Hindi na ito napapalibutan ng pader, kundi isang bukas na espasyo para sa lahat. Hindi na sila binansagan bilang estudyanteng umibig sa bilyonarya, kundi bilang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi paghahanap sa perpektong tao, kundi ang makasamang paglampas sa mga pinaka-hindi perpektong sitwasyon. Ang buhay ay may mga hindi inaasahang liko, ngunit kung may sapat na tapang na magpatuloy, dadalhin ka nito sa isang lugar ng kapayapaan, pagilom, at tunay na pag-ibig. Si Kiko, na minsang nahulog sa kadiliman, ay hindi piniling magtanim ng galit. Si Liza, na simple ngunit matatag, ay piniling maniwala. At si Olivia, na makapangyarihan, ay hinarap ang pinakamatinding parusaang hatol ng sariling konsensya. Ang pinakamalaking aral ay hindi tungkol sa edad o yaman, kundi ito, huwag kailanman gamitin ang sariling sugat para manakit ng iba. Dahil sa huli, ang mga taong pinipiling manatiling mabuti, kahit nasaktan, ang siyang tunay na nakwawagi. Maari nating hindi piliin kung saan tayo isinilang, ngunit mayroon tayong kapangyarihang piliin kung paano tayo mamumuhay, kung paano tayo magmahal, at kung paano tayo babangon. At kapag nagawa natin iyon, tayo na ang panalo.